Ayun, magandang araw mga kababayan. Welcome back to my channel, Buhay Relocation Site Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan. So ngayon mga kababayan, pupunta tayo sa bahay ni Ate Clarissa para i-update po natin kung nangyari na po ang bahay nila. So ayun mga kababayan, tara samahan nyo kami. Ay, ito na yun, te. Salamat, te. Pabudara ng gatas. Talagang binisip talaga nila. Lagi kayong lumarating. Oo nga, yan mo. Ayun mga kababayan, kunin lang natin yung so ayun mga kababayan, pupunta tayo sa bahay ni ni Ate Clarissa. Tayo nauna si Mrs. Buhay. Tayo ay mabagal kasi nga may tubig po mga kababayan, madulas yung daan kasi mga umuulan pa. So ayan, nadandahan lang. ayay hirap. So mga kababayan, ayun po ang bahay natin Clarissa. So ang problema mga kababayan, yung pinagawa natin palang kusina hindi ginawa. Ay, grabe ang bilis. Hoy, ang bilis mo naman. Sige, dandahan ka lang dyan. Mga kababayan, dandahan lang tayo. Tingnan mo naman na dinadaanan. Tulay lang ng kawayan. So ilalim tubig na. So yun ang bahay mga kababayan. Naku, natibag yung natibag yung kusina. Ay mga kababayan, bago tayo nakarating dito, natanong natin sa kapitbahay. Ayan, natanong natin sa kapitbahay kung nagawa ng kusina. Hindi naman daw pala ginawa. At sana kayang kahoy. Parang masisira ng kahoy. Oo, bulok na ba? Bulok ng kahoy, Ate Clarissa? Ano si Ate Clarissa? Ha? Nabulok na. Akala ko Ate Clarissa nagawa na yung kusina mo. Ano bang ginawa niyo sa kahoy? Saan ba pinaga? Nagbaha dito. Ganito lang. Ano ba nangyari? Akala ko ginawa na yung kusina. Ano ba pinagawa? Yung kwarto mo? Dito ka na tumayo. Oo. Hindi naman pala ginawa. May mga isda sa ilalim mo? Kulang kasi sa kahoy kaya nagawa. Di ba, nagdala kami ng kahoy dyan sa iyo. Kulang pa ba yan? Kulang pa po. Kulang pa ba yun? Ay, rice. Ano ba, hindi ba ito bagsak? Ayan man. Hawakan mo nga muna ng kamera. Dami na kayong tilapia. Kakapit lang ako para pag nahulog ako Naku po, ito mga danan, may ano mga. Naku po. Dandahan lang. Hanggang dyan ka na lang Huwag dito. Bulok na yung Ayan. Sana dyan ang mic. Ay, bigay mo ka Clarissa ang mic. Ate Clarissa, itong mic. Kabit mo. Makala ko talaga may kusina na kayo So, mga kababayan, hanggang dito na lang ako kasi hindi ba ako pwede dyan dito? Hindi pa naman. Di ba pa naman? Delikado yung kukulamper na yun, Delikado. Bagsak. Kamusta ka na Ate Clarissa? Ngayon lang kami nabalik. So yung mga kababayan yung kusina nila, ang kahoy pala ginamit. Kung saan na naman lang ginamit ang kahoy, doon pala sa loob na naman kasi umaambi Opo. Unahin nyo talaga yun, nung tulugan nyo kasi sa unahin nyo naman yung kusina nyo. Kamusta na Ate Clarissa? Ito. Para yung gawa niya hindi kasi umano. Anong man? Pag malakas ang hangin. Umuuga. Yung sumasaya ang bahay mo. Ay, nakukulang sa brace yan. Uy, wag. Mga kababayan, kaya naman mga anak, kawawa naman. Kunin mo, dali mo dito mga bata. Nag-aral ba yung mga anak mo? Nabiyak na nga yung mga plywood. Ha? Nabiyak. Oo, anak ko po, Diyos ko. Paano nga kasi yun ang tama ng hangin, kaka-ulan. Dapat din, Ngayon na tayo, signal number 2 atay, bagyo. di pasok na naman sa inyong tubig. Pasok dito ka banda. Hindi na ako makakalapit. Ayan.
Signal number 2 ngayon, di ba? Opo. So ayun mga kababayan, pinilit natin makarating dito. Tingnan nyo naman pag ilan ng bahay, tubig. Tapos yung plywood po na binili natin dahil na ulan na nainitan. Oh, mano na Nasira nga eh. na, nagbabakbak na. Pati wala yung, talaga. eto, dito Yung- sa sahig, Pati yung sahig. biyak na din po. Ay, nako. Dapat siguro makapal ang bili natin, ano? Kaya lang, kamusta na ba? Kamustahin nga muna kita, ano na ba nangyari sa buhay mo? Ganito pa din po. Asan na asawa mo? Pumasok po. Hindi, totoo. Sabihin mo totoo. Pumasok po. Hindi, ang totoo talaga. Huwag mo nang pagtakpan ng asawa mo. Sabi, lumayas na naman daw. Lumayas pero nandun sa trabaho niya. Lumayas, pero doon sa trabaho, sigurado ka. Kaya kasi ko yung kasama niya. Masok sa trabaho. Bakit naman lumayas na naman? Ano naman ang pinagawa niya? Kasi kagabi, ano niya ako, sinasaktan niya ako. Bakit? Lasing, wala sa sarili. Parang ako pinag-iinitan niya lagi. Bakit nga ganun? Lagi ikaw ang siya nasaktan niya. Yung mga bata, hindi niya ginagalaw. Ikaw lang. Ano naman ginagawa mo pag binubugbog ka niya? Wala po. Kasi hindi ko naman po kaya labanan. Hindi umiiyak ka na lang. Opo. Kabawa ka naman pala. Ano bang gagawin sa inyo para matumino yung asawa mo? Akala ko ba tumino na yun? Di ba ang ganda na ng Buti buhay? nga po, pumasok yung kumpare niya na nakita na sasaktan ako. Oo. Sasapakin talaga ako sa mukha eh. Tapos, balita ko Pag nalalasing kasi po yun, yung wala siya sa sarili niya, ako talaga pinag-iinit. Grabe naman itong ano. Buti hindi kayo lumulusot dyan. Mababaksak nga na. Babagsak na. Oh. Ayun mga kababayan, kasi ang binili natin, siyempre, kahit ano magagawin natin dahil na tatamaan ng ulan, yan, tatamaan ng ulan, tatamaan ng init, lulutong talaga yun, saka magbabakbak ang kahoy. So ngayon yung kahoy natin na binili natin na para sa kusina, pinang-brace nyo kasi pagka humahangin, sumasayo ang bahay nyo. Oh. Yun, pinantutukod-tukod muna nila pala mga kababayan, kaya wala silang kusina pala ngayon. Saka dinagdag nyo yung kahoy doon sa iba na yung ano doon, sa dulo. Apo. Ay, nako. Grabe. Bakit ganyan yung ano mo? Ganyan yung diaper ng anak mo? Kuan lang po, utang lang po yan. Bakit nagkakautang na naman kayo, Ate Clarita? Di ba dati wala na kayo Wala po, utang? pag sumasahod po talaga siya, pambayad lang po talaga ng utang. Ay, ganun. Kawawa naman yung ano nyo. Pag nakabayad, utang ulit. Balita ko dumating yung kumpare nyo, binigyan lang kayo ng 20 pesos para pambili ng gatas ng anak mo. Opo. Ngayon, marami, ano mo nga, pakita mo nga. Bumili ako ng maraming gatas, nakita mo? Apo. Maraming gatas, tapos bigas, tinapay. Pakainin mo yung mga anak mo muna, tinapay, baka mga gutom. Kumain na ba kayo? Apo. Kumain na kayo, sigurado? Ano, ulam nyo? Wala, binigyan lang po kami. Binigyan na naman kayo ng kapitbahay nyo. Yun nga, kinikwento nga sa akin na lumayas na naman daw asawa mo. Ako'y naawa na sa'yo, Ate Clarissa, dahil sa, sa inyo eh. Hindi na ba nangingisda yung asawa mo? Nangingisda na po, pero gagawa siya bago ata pante bumili ng pante. Bumili ng pante. Kanya na yun, sarili niya. Ayun naman pala, pagka nakahuli ng isda yun, pag nakabenta, di maglalasing na naman. Sabihin mo, wag na kamong uminom, maawa ka naman kamo sa 3 anak mo. Ano? Ganun yun, pag umiinom ako lagi pinag-iinitan niya. Saan kayo ngayon nagsasaing? Ito lang po yung, Sa loob. Anong kinasaingan nyo? yung sa butin. Beauty na nyo, hindi na yan. Kasi wala, basang-basa na oh. O, sira na po. Ay mga kababayan, kusina nila, dapat yung kahoy na ilalagay dyan na para idugtong dito. Ginamit muna nila kasi sumasayaw-sayaw ang bahay nila pagka nahangin. Ano? Opo. Nag-aaral bang anak mo? Opo. Ito. Daycare saka, Sakto. Ay, pabuksan mo nga sa mga anak mo, mamili siya kung saan gusto niya. Hindi lang ako mga kababayan makalapit kasi nga, kita mo naman mga kababayan mapagsak. Pabuksan mo sa kanila. Dito na oh. Para makita. May mga notebook ba? Kompleto sa notebook. Apo. Ayan, o, di ba? May ano yan, 2 notebook, papel, Crayola, pambura. Dalawa na, ito dinaycare ko na din eh. Yung isa. Opo. Edi Oo na, inahatid tuwang-tuwa ko ka na yan. naman. Tag-isa kayo dito.
O, tag-isa kayo dyan, siyempre. Tingnan mo kung alin dyan ang kay ate, saka yung kay kuya. O. Ano, parang nakangiti ka, Ate Clarissa, habang tinitingnan mo mga notebook. May mga notebook ba yan sila? May bag? Mga bigay lang po yung mga notebook. Mga bigay lang din. O, sige, buti naman. O, sige, be, tag-isa kayo dyan, bebe. Ito sa'yo, itong blue. Yung mga kababayan, hindi lang. Oh, ito sa'yo blue. Oh, ano ha? Sira-sira na talaga. Alanganin na nga po eh. Ay, oo, wag na ako. Ang mga bata, baka mahulog, kawawa naman mga bata. Ayun, dito. Ingat din ako pag bababa eh. Ayun mga kababayan, ang mga bahay lang ilalim tubig. So ayun, kung tingnan nyo ng Kaya maigi mga kinakatakot ko kababayan. din ngayon, may Ayan, oh. bagyo. Maraming isda, oh. May isdang maliliit. Ano bang isda? Ang klase isda na yan? Tilapia. Ano po yan yung mga bulig na maliliit? Bulig ba yan? Ay, may tilapia, oh. Kadami. Ayun, oh, ang dami, oh. Ayun. Dapat dyan na lang mangisda yung asawa mo. Doon po. Doon sa yung mga kababayan, ito yung ilang likod ng bahay niya, tingnan mo. Yung mga palisdaan na hindi na nagagamit, dating palayan, so ngayon ito natalahiban na. So dito siya nakatayo kasi libre ang tayo dito. Ayun, oh, may mamanti talaga sila. Tingnan mo naman, dati Ate Clarissa, malinis yan dito, di ba? May Opo. napakarumi na, hindi nyo na tubig eh. Junior! Papatay mo na tubig doon, bilisan mo. Huwag mo buksan! Ay, dadaan siya. Bilisan mo na, papatay mo yung tubig doon, tanggalin mo Huwag na. nyo mo nang buksan, be. Baka mga notebook, be. Mapunit, Mamaya na masira. yan. May ballpen yan, may lapis. Mamaya masira eh. Ay, Ate Clarissa, yung bigas na dala namin sa'yo, hayaan mo lang sila, mga bata yun eh. Hindi na papatay mo yung tubig doon. Ay, bebe, ano ba? Oh. Ay, bumili ako ng gatas. Dito na ako bumili kasi sabi sa akin, wala daw gatas yung anak mo. Opo. Berban lang ba dinididi niyan? Opo. Ayun, Eh, bumili. wala pong pambiling ng ano eh. Bakit ba lagi kayong walang pambili? Puro utang. Hindi, yung kasi, Hindi makapasok kung maulan. oh. Isa pa Minsan yun. po wala pong pasok sila kasi may bagyo. Ganun. Kasi may bigas kayo. O mas sinasayin mo, wala bigay din ng kapitbahay. Nangungutang. Nangutang kayo. Kaya pag tumasahod ka, pambayad lang din. Ayun, may dala akong bigas dyan. 5 kilo yan, Ate Clarissa. Siguro, huwag mo na kayong mangutang ng bigas para makaano kayo. Ano. Eh ngayon ito, laki ng utang namin. Magkano na utang mo? Nag-1,000 plus na. Bawat isang tindahan. Eh kasi nga, mga asawa, pag nalasing, hindi na mapasok. Lalo na ngayon, muulan, walang pasok, construction. Hindi, buti mo nga, meron sila pasok. Ayun, mayroon sila ngayon. Ikaw to, hello, nag-aaral ka na ba? Ano po, daycare po. Daycare yan. Yung isa, Ano, grade 1. yung panganay, yung grade 1. Mayroon na, ayun mga kababayan, may binili tayong Sabi ko po, gatas. papatay mo na yung tubig eh. Oo nga. Pag hinigop yan, ubos yan. So ayun mga kababayan, binili na rin natin si Ate Clarissa ng gatas kasi nga walang gatas yung anak. Tinapay para makain mga bata at bigas ang importante kasi sa kanila eh. Kahit walang lahat, basta may bigas. Yun. So yung problema natin mga kababayan, itong kinabit natin dingding, kalibasa, medyo matagal na Ate Clarissa, wala Opo. na initan. Ay siyempre umuulan, tapos bakbak talagang plywood, ayun nababakbak na po. So, walang pintura, kaya ganyan. Pero kung may pintura yan, hindi basta-basta mababakbak. Pero ang year natin, parang kinakalawang na. Maalat ang ano dito eh, no? Oh, sa lakas sa ulan. Bakit alam mo maalat kasi dito, ang malapit kayo sa dagat. Opo. Ang itong tubig na ito na pumapasok dito, maalat yan. Ngayon, ay pagka, lumakas ang hangin, sumasayaw-sayaw ang bahay nyo, anong Pati yung bubong po, umano. Pagpag, Opo. nakatulog naman kayo. Hindi. Nag-bake week kami sa simbahan. At sa simbahan, ano kayo, yung evacuate kayo. Ay di mabuti, libre lahat doon. Pag nag-evacuate kayo. Eh, kamusta na yung electric fan nyo? Yung solar nyo? Okay naman po. Gumagana pa. Ayun po, nakakabit. Ayun. Eh, kasi si baby, kailangan ma-electric fan ng si baby, ano? Opo. Ito ba makapak ako din eh? Hindi, mo na mahulog ko sa tubig naman bagsak. Hello, baby.
Ano ba yan? Di mo man lang pinupunasan yung anak mo? Hindi, papaliguan ko po eh. Papapaliguan mo pa lang yan. Oo nga, tama na yung mag-anak tatlo. Baka awain ka, lagi kang binubugbog ng asawa mo. Ano ba naman mangyari sa iyo kung lagi kang nabubugbog? Tali na po, CS po ako eh. Mahinaw naman, si ka na. So ito mga kababayan, Kuya Rick, yung binili nating coco lumber, hindi nila nagamit dito kasi siyempre, mas inuna nila yung iba kasi ang bahay pala nila, pagka mahangin, dumudo yan. So mas gusto, binrest nila sa ilalim, ayan puro coco lumber sa ilalim pinambrest nila yan sa ilalim. Pero dahil wala naman talagang tibay yan, kahit may brace yan, sasayaw pa rin yan bahay nyo. Lalo na pag malakas ang hangin, di ba kayo natakot na bumagsak yung bahay nyo? Natatakot nga po kasi umaan eh. Kaya kayo lumilipat na sa eskwelahan at Apo. sa simbahan. Evacuate na kayo. Ilang araw kayo sa evacuation? Wala pa naman sa ngayon, ewan ko ngayon. Kasi ngayon daw signal na number 2 ata ang bagyo. Number 2 na naman ngayon baka... Pero may pumupunta sa inyo na mag-evacuate na kayo. Yung mga pinsan niya kasama na. Pagka nandun na sila sa eskwelahan, susunduin kayo dito. So ayan. So ayan mga kababayan, si Ate Clarissa na abutan naman natin na bugbog sarado na naman. Ganon talaga ang buhay pag may asawa. Tama. Pero pagkatapos bugbog, nilalabing-labing ka naman. No. Opo. Yun ang maganda roon. So, yun nga lang, nakakaawa lang yung mga bata kasi apektado sila tuwing mag-aaway kayo kasi nakikita ng mga bata na nag-aaway kayo. Siyempre, tatakot yan sila, di ba? Sana wag niyo ipakita sa mga bata kung kayo nag-aaway. At kung maaari sana, payuhan mo na yung asawa mo na wag na ka mag-iinom. Ako yung naaway eh. Oo nga, payuhan mo na wag nang uminom para naman sa kayo maayos na ang buhay. Kahit mahirap lang kayo kung walang away, masaya kaya. Mahirap na nga ang buhay, nag-aaway pa kayo. Lalong magulo ang buhay ninyo. Parang di kayo magkapag-isip ng maayos. Tingnan mo lang, dami mong labahan labahan lahat yan. Nabasa sa ulan yun dahil dito, maangging bahay nyo sigurado Opo, pumapasok po yung tubig. Pasok talaga yun. Pag pumasok ang tubig, saan kayo natutulog? Dito pa din po. Madaan siya, baby. Diyan pa rin. So, ayun mga kababayan, napakita ko lang. Mainam naman at may ilaw kayo kahit paano. Kasi may solar kayo, di ba? Opo. Ano pa ba yung yung electric pan nyo na may ilaw? Okay po po. Okay, magana lahat. So, mabuti naman. So, ayun mga kababayan, napaabot na natin kay Ate Clarissa ay pinabiligyan naman natin siya ng bear brand para sa anak niya na. Opo. Bumili tayo ng bear brand dyan sa tindahan na lang. Kasi nabalitaan natin mga kababayan na binigyan lang sila ng 20 para pambili ng bear brand ng kanyang anak. So kawawa naman talaga. Bumili tayo ng 10 15 pa lang isa dyan bear brand. So kahit wala kayo, basta importante ang bata may madidi. Hindi ba dumididi sa'yo yan? Wala na po akong gatas. Ayaw mo yata magpadidi, parang... Hindi, wala na po talaga akong gatas. Wala kayong gatas. So, kailangan talaga kahit anong mangyari, dapat ang gatas ng bata hindi mawalan. Diaper, tinan mo naman, diaper niya, kita yan. Magkano ba yung diaper niyan dyan? 10 ata. Di bumili ka mamaya ng 10 piraso din. 5 piraso muna kasi pabili tayo ng gatas ganun lang gawin muna. Para si baby may pamalit lang kahit 5 piraso. So ayun Kuya Rick, na-update na po natin, Ma'am Brites, na natin. Siyempre, pasasalamatan ko lang po ang nagbigay sa inyo ng bigas, si Sister Lilibet. Ang kanyang YouTube channel ay Jesus Christ Love and Care. Siya po nagpadala ng bigas na yan. Siyempre, ang Pinoy Vlogger Charity Group, sila po ang lagi nag-sponsor sa inyo. Yan. Ang natin dyan, lahat ng mga dinala namin nakaraan dito. Ito mga kababayan, ito yung pinagawa nating bahay ng Pinoy Vloggers. Na dati nakatira po yun sa Ate Clarissa, doon po yun sa mga nakadikit na pader na bahay na yan. Kung makikita nyo, yan, doon sila, nangungupahan sila doon, yung bahay na yan, na kubo-kubo rin. Baksak na nga din po. Bagsak na rin yan. Yung pati CR. Yan, so ngayon, dahil pinapalaya sila doon, naisip ng Pinoy Vloggers Charity Group na tatayuan sila ng kubo-kubo kahit paano. Ito po yung naging bahay na ngayon. So ang problema lang, wala lang kusina, pero sa loob naman kayo nagluluto, di ba? Opo. Kasi mga kababayan, yung nabili natin na
kukulamber, ginamit muna ng asawa niya pambre sa ilalim kasi. Importante kasi yun, baka bumagsak bahay niyo, you know? Opo. So ayun lang muna mga kababayan, maraming salamat po sa tulong at suporta nyo sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na lalo higit na kailangan po ng tulong. At syempre maraming salamat din po kay Sister Lilibet, Jesus Christ Love and Care Ministry. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng Pinoy Vloggers Charity Group, maraming salamat po sa inyo. Sana po hindi po kayo magsawang tumulong sa ating mga kababayan na higit na lang kailangan ng tulong dito sa atin sa Pilipinas. So mga kababayan, mayroon din ditong mga nakadikit oh. Yan. Mayroon din dyan mga bahay dyan. Pero tatlo lang ang bahay dito sa likod ng pader. So yan. Ano masabi mo, Ate Clarissa? Natutuwa ko kasi bumalik pa po kayo na. Hindi mo na inasahan, hindi na kami babalik. Opo. Hindi, kami actually matagal na po kami pinapupunta dito ni Ma'am British. Kaya nga lang alam mo naman marami din aming daanan. Yun nga, napahatid namin yung bigas mo. Pero ngayon nakakahit bagyo. Papasalamat po ako sa mga tumutulong. Dapat siyempre maraming salamat din sa iyo. Natutuwa po sila pag kayo po ay nagpapasalamat sa kanila. Lalo na po sa Pinoy Vloggers Charity Group. So mga kababayan, ako lubos na nagpapasalamat siyempre. Ito po kasi yung pinagawang pabahay natin sila Ate Clarissa. Laki po ng tulong sa kanila. So ngayon po ayan. Tingnan mo naman. O kita mo kahit paano hindi sila nababasa ng ulan. Hindi kayo nagbabayad ng upa, di ba? Hindi po. Hindi kayo nagbabayad ng upa kahit na ilalim ay tubig. Kung ano pala Ate Clarissa, habang kayo ay nagsasaing, pwede kayong mamingwit sa ilalim. Doon po, nangingisda po siya doon. Dito, sa likod. Doon po, sa dulo. Sa dulo na yan. Ayan, mga kababayan. Yung dulo na yan. Doon sila lang nangingisda pala. May panty sila. Ayan. Ayan, o. Pero yung likod nila, ito. Ayan. Dito kasi maliliit lang yan, eh. Opo, yung mga bulig pong maliliit. Pero, antayin nyo pong lumaki yan. Hindi na magpakita sa inyo yan dito. Malayo na mararating yan. Takot na yan sila, eh. So, ayan o, mga kababayan, o. Maraming isda, oh. Tingnan nyo, gumagalaw mga isda. Yan. So ayan, maraming salamat po at ipahatid na namin kay Ate Clarissa at baka kami naman ay maabutan din ng ulan. Totoo lang mga kababayan, sinaglit lang po namin talaga si Ate Clarissa para sa gayon ay maipaabot ang tulong na ibinigay niyo sa kanila yon. So salamat po, bye-bye po Ate Clarissa. Salamat din po, maraming salamat. Siyempre, pasasalamatan ko rin si Ma'am Joma. Yan, si Joma Kiam Vlog na galing po sa kanya yung bag na yan, yung mga notebook na yan, galing sa kanya. Sinabot niya sa mga kabata na nag-aaral dahil birthday po niya. So naisip ko nga po na dalan dahil nabanggit mo sa akin na mag-aaral yung mga anak mo. Apo. Pero malaking tulong yun sa mga anak mo. Ano masabi mo doon? Wala nang nanghihingi-hingi lang pala kayo ng mga gamit din ng anak Maraming salamat po. So ayan Ma'am Joma, napabot na natin dalawang bag at dinala natin, dalawang anak niya nag-aral. So marami pang may natira doon sa amin na mayroon pa mga bata na pwede natin bigyan, mabibigyan. Dito ba? May mga nag-aral ba dyan? Meron po. Ilan nag-aral dyan? Dalawa po. Dalawa din. So mga grade 1 elementary din. Apo. So sige. Pagbalik namin, baka kami makabalik din. Siguro naman babalik kami. Akala mo wala nang pag-asa na hindi na kami pupunta. Hindi, kasi alam mo yung aming sponsor. Siyempre, lagi po kayo nababanggit. Kaya nga alam po ay, siyempre sa dami po namin ginagawa rin. Pero una-una lang. Pero ngayon, pinilit namin, alam ko po na kailangan nyo ngayon, na alam ko yung asawa mo construction, hindi makapaghanap buhay. So, pilit namin na ihatid ngayon kahit na umuulan. Okay lang. So, ayan, maraming salamat po. Bye-bye na, Ate Clarissa. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. So ayan, si Mrs. Buhay. Hello. Lagi pong kasama ko siyang cameraman. Ayan.